Isa ka rin ba sa mga solid fanatics dito sa Barangay Ginebra? Pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakisubscribe na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Karma, masususpended itong si Justin Baltasar. Samantalang itong si Juan Gomez Diliano may bagong paliwanag bakit ito nagangas. Hindi rin nagpapahuli itong si RJ Abarrientos tungkol sa kanyang natanggap na bukol. Jerry Mayagri ang isa sa may napakagandang pahayag. Yan ang ating mga pag-uusapan sa bidyong ito. Well mga idol, nitong huling bakbakan ng Barangay Ginebra versus Converge Fiberxers, si Gri ang may pinakamalaking naiambag dito sa Barangay Ginebra, hindi lang si Stephen Holt. Dahil kung napapanood natin ang naturang bakbakan, biglang ang hinugot ni Coach Timcon itong si Jerry Mayagri nung huling oras ng fourth quarter, kung saan ay lamang ng 3 points ang kalaban, itong Converge Fiberxers. Sa pagkakataong iyon ay nagdiwang na nga ang Converge Fiberxers sapagkat panigurado na nga daw sa kanila na ang panalo. Na fouled out pa itong si Scottie Thompson, kaya itong si Coach Timcon ay biglang kinuha niya ang kanyang alas na itong si Jerry Mayagri. Napakaganda ang naitala ni Gri dyan mga idol. Tumira lang naman ito ng 3, ngunit hindi nga pumasok, pero mayroong sabit, kaya agad itong binigyan ng 3 free throw. Lahat pumasok, hindi man lang sumabit sa ring ang tira nitong si Gri. Isang patunay na itong si Gri ay mayroon talaga itong tira. Kaya itong si Gri ang pinakahero kung bakit ang Barangay Ginebra ay makapasok sa semifinals. Dalawa sila nitong si Stephen Holt, dahil nung huling oras din sa kanilang naganap na overtime, si Stephen Holt din ang tumira ng buzzer beater, 3 points lamang ng isa, at nakuha ng Barangay Ginebra ang pinakamatamis na panalo. Kaya hindi lang itong si Stephen Holt, Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Japet Aguilar, Troy Rosario ang may napakalaking naiambag sa kanilang panalo, kundi itong si Gri. Well, halos lahat naman sila mga idol, pero talagang nakakahanga itong si Gri dahil siya nga ang nakapagbigay ng isang pagkakataon na makapag-overtime. At yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng Converge Fiberxers nung sila ay nagdiwang ng sobrang aga talaga. Napapatalon si Stockton, ganun na rin itong si Juan Gomez Diliano, kung saan ay napapapunas na lamang itong si Diliano sa kanyang ilong sabay kumaldag. Kaya yun, minalas tuloy sila pagdating sa bandang dulo. Well, ayon sa pinakalitis interview dito kay Jerry Mayagri, sinabi lang naman ito na hindi niya nga daw umano akalain na maibibigay niya sa Barangay Ginebra ang kanyang huling tira, at yun ang dahilan kung bakit sila ay nakahabol at nakapag-overtime. Talagang himala nga daw umano ang lahat ng nagaganap, dahil hindi nga daw nila ito sadya, kusa nga lang daw umano itong dumating sa kanya ang isang pagkakataon na itira at nakakuha pa ng foul. Kaya ayon kay Jerry Mayagri, kahit papano ay mayroon daw umano siyang magandang naibigay sa kanyang kupunan, dahil ito naman talaga ang kanilang hangarin, matulungan ang Barangay Ginebra sa lahat ng bakbakan. Samantalang itong si RJ Abarrientos, binukulan nga ito ng player ng Converge Fiberxers. Aminado si RJ Abarrientos na masyado nga daw umanong mapisikal maglaro ang Converge Fiberxers. Gusto nga daw umano siyang pilayan. Mabuti na lang talaga hindi na pagbigyan ng pagkakataon na siya ay mapilayan o masaktan, pero masakit nga daw umano ang kanyang natanggap na bukol. Ayos lang tanggap nitong si RJ Abarrientos. Ganun naman daw talaga ang laro pagdating sa larangan ng palakasan kagaya nitong basketball. Hindi nga daw maiiwasan na masaktan
pwedeng mabukulan, mapilayan, mabalian, lahat ng injury ay pwedeng may tamo. Kaya tanggap ni RJ Abarientos at ito'y nagpapasalamat. Samantalang itong si Juan Gomez de Llano nagpaliwanag tungkol sa kanyang pag-aangas. Sinabi pa nitong si Juan Gomez de Llano, masyado nga daw umano niyang inaasahan na sila nga daw umano ang mananalo sa huling bakbakan dahil sa fourth quarter ay lamang na sila ng 3 points. Talagang imposible na daw na mangyayari. Nakalimutan niya daw na Barangay Ginebra ang kanyang nakabangga, kung saan ay mayroon nga itong katagang never say die. Kaya ayun tuloy, ang huli ay ang Barangay Ginebra ang nagdiwang sa sobrang saya. Sa kabilang banda naman, Justin Baltasar sususpindihin nga daw. Marami kasi ang nagkomento na dapat itong si Justin Baltasar ang isususpindi dahil nga daw sa ugali nito na nag-gesture na luto nga daw. Pinaikot-ikot niya ang kanyang kamay sa kanyang palad nung huling tira niya ng free throw. Isang patunay na itong si Justin Baltasar ay hindi maganda ang ugali, kaya marami ang nagsasabi pinutakti siya ng pambabatikos na kung sino nga daw ang dapat isuspindi ay walang iba kundi itong si Justin Baltasar. Hindi nga daw ugali ng profesional ang ganitong ugali. Mana si Justin Baltasar sa kanyang head coach na si Coach Delta Pineda na maraming palusot. Kita naman natin nung huling bakbakan kung paano nangyayari ang naturang laban. Napakapantay ang tawagan at talagang sila pa nga mismo ang nananakit ng player. Well mga idol, kung kayo ang tatanungin, deserve ba nitong si Justin Baltasar na masuspindi dahil sa kanyang ipinakitang gesture na nagsasign ito na luto ang naturang laban?